Picky eater ba yung aso mo? Ayaw kumain ng dog food. Di mo na alam ang gagawin. Panoorin mo ang video na to, baka sakaling matulungan kita. Doc Jello again, of Zootopia Animal Clinic. And for this video, I'm going to discuss sa inyo paano nga ba pipigilan ang pagiging picky eater at hindi pagkain ng dog food ng ating mga aso. First things first, kailangan alamin muna natin bakit nga ba nagiging picky eater ang mga aso. So I've come up with 3 main reasons kung bakit nagiging picky eater ang mga dog. First factor na maaaring magka-contribute sa pagiging picky eater ng inyong dog ay ang type ng pagkain na binibigay natin. Do we give dog food or do we give table food? Because if we're giving dog food, you are doing good. Okay? Dahil ang dog food po is commercially available in this complete, nutritionally complete. But it depends on the quality of dog food, ano? Hindi porke dog food ang binibigay natin, okay na to. May mga dog food na hindi ganun kaganda ang quality. I cannot name those, pero quality comes with price. So what I'm saying is, if the dog food is mura, the quality I think is compromised, no? But if the dog food is quite higher price, the more pricey it becomes, the more quality it contains. So for me, if you're giving dog food to your dog, you're doing it right. Pero bakit nga ba sinasabi ng iba na nagsasawa sa dog food ang inyong mga aso? So here comes the thing. If you are giving table food alternately with dog food, you are not doing it right. Because table food is very palatable. Alam nyo yung mga pagkain natin sa bahay ay merong spices yan, meron yung mga pampalasa, magic sarap and all. So MSG din meron it. So tandaan natin na ang senses ng dogs hindi lang pang-amoy kundi ang panlasa is far greater than humans. So they are also an animal of habit. So if you're confusing your dog with dog food and table food, and then their palatability senses ay disrupted because kumakain sila ng less palatable na dog food and kumakain ng more palatable na table food, mako-confuse talaga sila. Ang tendency is hahanapin nila yung mas masarap, which is the table food. Yung mga adobo, yung mga sinigang, yung mga kung ano-ano pa ang binibigay natin. So, if you're confusing your dog, definitely, hindi talaga siya kakainan ng dog food. So, ano nga ba ang solusyon nito? Mamaya sasabihin natin, dumako muna tayo sa pangalawang reason. Second possible reason kung bakit nagiging picky eater ang mga aso is the habit or practice of feeding ng mga owners. So, all for parents, how do we feed our dogs? Are we giving it ad libitum or palaging nandyan lang yung pagkain? Or are we giving it in a span of time lamang? So meron silang time limit sa pagpapakain. So I guess this second reason contributes with the factor na pagiging picky eater ng inyong mga aso. Kung palagi bang available ang food or limited lang ito. Later on, I will discuss kung paano natin susolusyonan yan at malaking bagay ang habit dito. And ituturo ko yun sa inyo after I give the third reason. Third factor na maaaring mag-contribute sa pagiging picky eater ng mga dog is the general knowledge of feeding ng buong pamilya. So kung isa lamang ang nakakaalam kung paano mag-feed ng tama sa inyong mga aso at yung isang family member ay hindi, magkakaroon kayo ng problema because inconsistency is not a thing for dogs. Sinabi ko nga kanina, dogs are animals of habit. So if na-break yung kanilang habit just because one of the family member ay hindi alam kung ano ba ang tama at mali, it's a big no. And maaari talaga ito mag-contribute sa pagiging picky eater nila. Make sure na mabigyan natin ng tamang kaalaman ang buong pamilya. So eto na, how do we give solution sa pagiging picky eater ng ating mga aso? So basically, ang solution na kadalasan kong ina-advise sa mga owner at clients natin dito sa Zootopia Animal Clinic is to stick with dog food. Because as you know, nasabi ko nga kanina na ang table food po ay napakalasa. Pangalawa, hindi ito maganda sa kalusugan ng inyong mga aso. Later on in their life, pagka nagpapakain kayo ng table food, maaaring magkaroon sila ng sakit sa kidney and bladder stone sa kanilang pantok. It's a big problem. And also nutritionally per se, dog food is more complete than table food. So therefore, I always advise them to stick with dog food and wag silang bigyan ng table food. Second factor or solution dito ay yung sinasabi ko kanina is yung habit ng pagpapakain.
if you are always giving your dog or laging available lang yung pagkain dyan, there will come a time na maaari sila maging picky eater. So, lalo kung dog food na lang, nagstay na kayo sa dog food, pero ang inyong habit of feeding ay hindi naman tama. So, ang advice na mamibigay ko sa inyo lahat is to give a specific time limit for feeding sa inyong mga dogs. So, for example, you give 10 minutes or 20 minutes to your dog or 30 minutes na ilalapag nyo yung pagkain niya. So, tatatak sa utak niya, magkakaroon siya ng habit that etong pagkain ko ay papatak lang or magkakaroon siya ng pagkain at this time limit. So habang tumatagal, you're doing it with practice, no? Hindi ito agad-agad. Matagal mag-impart ng knowledge yung mga aso. You have to be consistent. So kapag nagbigay kayo ng time limit, for example, kapag puppy 3 times a day lang sila kakain, and every time na bibigyan nyo ng pagkain, they only have 30 minutes. So after 30 minutes, tatanggalin nyo na yung pagkain. So tatatak sa utak nila na, oops, andito na yung pagkain, so I have to eat. Unless otherwise, pag hindi ako kumain, mawawalan ako ng kakainin, mamaya na uli. So ang tendency is tatatak sa utak nila na I have to eat, otherwise mawawalan ako ng pagkain. So yun ang isa sa paraan, stick with dog food and also give time limit sa papakain sa inyong mga aso. So kapag puppy, it's advisable na magbigay sa kanila ng pagkain 3 to 4 times a day because they are growing. Pero kapag adult na, you can give them twice a day na pagkain. So just make sure lang po na you stick with dog food. You don't confuse din ang panlasa, and also stick kayo sa habit ninyo. You give time limit sa kanilang pagpapakain para talagang mapursige sila na kumain sila dahil dito lang available sa oras na to yung kanilang pagkain. And last but not the least, ang advice na maiiwan ko sa inyo is please inform every part or every member of the family about this. Dahil kung isa lang sa inyo nakakaalam at hindi alam nitong si ate at kumain ng Jollibee, ayan na, nagpilas ng balat, eto naman ang inyong aso, nagmamakaawa, penge po, sumamba na dito sa inyong lap, nagmamakawa with puppy eyes, ayan na si ate, pumilas na ng fried chicken, binigyan na si puppy ng fried chicken, not knowing that this fried chicken would confuse yung panlasa ng inyong dog. What will happen? Hindi nakakain ng dog food yung aso. So, i-review ko lang again. This is very simple. All you have to do is 3 things. Stick to dog food and do not give any kind of table food. You can give treats, you can give vegetable, fruits, but always stick with dog food. These vegetable, fruits, and treats will serve as treats lang or premyo sa kanila every time na gagawa sila ng maganda or every time na gusto nyo maglambing, but stick with dog food. Third is, you have to establish a habit of feeding or time limit sa kanilang pagkain para ma-encourage sila na kumain sila once i-serve nyo yung pagkain. And last but not the least, teach every member of the family everything I said. Para po inform kayong lahat and together you can achieve a non-picky eater dog in your house. Then also ihabol lang natin because I'm sure mayroon dyan magtatanong, Doc, paano naman po kami mga nagpa-practice ng raw feeding? So, yung mga nagbibigay ng raw food or yung mga hilaw na pagkain, buto, atay, laman loob. So, in terms of raw feeding, for as long as you have the luxury of time na mag-prepare nito at maging consistent kayo, tandaan nyo that dogs are animals of habit. You can practice it. Dahil mahirap talaga mag-raw feeding because you have to be knowledgeable in terms of nutrition ng aso mo, unless otherwise, kapag hindi mo nagawa ito ng tama, your dog will be nutritionally imbalanced. So, also, ang raw feeding ay sinasuggest ko lamang for 1-year-old and below. So, if you are going to pursue raw feeding beyond 1-year-old, you have to limit it because the dog gets older, bumababa yung requirements nila for protein at baka magkaroon kayo ng problema sa kanila kapag tumagal na practice kayo ng ganyan. And also be careful na kapag kayo ay nagpe-prepare ng mga raw food, tandaan nyo ang E. coli and Salmonella ay lagi nandyan at maaaring magkosto ng problem sa inyong mga aso kapag hindi nyo ito nagawa ng tama. So just be consistent lang. You can do whatever you want for as long as you're confident about it. I'm not against it. And then, but I hope na you always check on your dogs because at the end of the day, yung itsura nila, yung kanilang condition, yung kanilang activity will matter more than what you are giving. So kung
tingin mo okay yung binibigay mo at okay din yung pinapakita nila, result sa kanila, then so be it. Just be consistent about it. So, yun lang. I hope may natutunan kayo sa video na to. And if you have any more questions about how to correct ang pagiging picky eater ng dog, just comment it. Baka meron pa akong nalimutan na dapat idagdag ko, and then we'll try to incorporate it sa mga susunod kong video. So, I hope natulungan ko kayo. Please share this video, and always be consistent and be knowledgeable with your dog's nutritional health. So, thank you for watching. See you on my next video. This is Doc Jala again of Zootopia Animal Clinic. God bless. Oops, don't forget, please subscribe to this channel and ring the bell for notifications para alam nyo pag nag-upload ako ng susunod na video. So, salamat again ha. Bye-bye!